Ang hirap maging kakampi ni Dunyo rin, no? Yung akala mong kakampihan kayo na ipakita yung tapang nyo sa China, ipapersona non grata. Pero, eto ang resulta. O sa mga nagtapang-tapangan na senador dyan, o eto ang balita ngayon lang. Marcos Jr. rejects proposals to declare Chinese embassy officials in Philippines as persona non grata. Ayon yan sa Malacanang. Akala ko ba ang tapang-tapang nyo? O yung si Pindalo ba yung nagtapang-tapangan dyan sa Senado? Akala nyo kakampihan kayo. Mahirap maging kakampi si Dunyor, no? Kitam? Akala ko ba ayaw nyo sa Duterte, yung mga loyalista nga tameme sa balitang to kasi ay mga Duterte, mga pro-China yan, pakpak ganon, dapat persona non grata. Maraming natuwa doon sa pinagyayaw-yaw ng isang senador na ipersona non grata daw. At asahan po natin kung gagawin ng Pilipinas yan, may ganti ang China dyan. Ngayon, eto, natakot oh. Oh no! O, kung gagawin po yan, kung mangyari yan, eto ang magiging sagot niyan. Ayon po dito sa balita ngayon, Chinese officials iginiit na handa silang isarado ang Chinese embassy sa Pilipinas. O, di ba? Kung sakaling ideklarang persona non grata ang sinumang Chinese diplomat, handa umanong isama ng ambasador ang buong public diplomacy team ng Chinese embassy sa opisyal na pahayag ng embahada na binigas ni Xi Jinping. Tinugunan nito ang panawagan ng ilang senador, yung nagtapang-tapangan ng mga senador dyan, na ideklarang persona non grata ang isang Chinese diplomat kasunod ng resolusyong kumukondena sa umano'y pakikialam ng China sa mga usaping panloob ng bansa. Ayon kay Xi, hindi na umano kailangang palalimin pa ang isyu at maaari na umanong dumiretso sa pagdeklara nito. Mariinding binigyang linaw ng embahada na iisa lamang ang may kapangyarihang magpaalis sa Chinese ambassador sa Pilipinas. Dagdag pa ni Xi, kung sakaling makatanggap si Ambassador Xi ng formal na abiso mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., agad umano itong susunod, ngunit aalis ng may buong dangal at karangalan. Higit pang tumigas ang tindig ng embahada nang ihayag na kahit pa umabot sa sukdulan ang sitwasyon, binigyan diin ng embahada na ang ganitong tindig ay hindi banta, kundi bahagi ng kanilang pangunahing tungkulin. Sa gitna ng umiinit na diskusyong diplomatiko, malinaw ang mensahe ng Chinese Embassy. Handa silang manatili o umalis. At kahit pa magsara ang embahada, ay hadlang sa pagtatangkol sa kanilang bansa at paninindigan. Alam nyo, sa totoo lang, kung mangyari yan, malaking kawalan sa Pilipinas yan. Yung nagtapang-tapangan, hindi kasi nag-iisip yan. Dinaan sa, ewan ko lang kung anong dahilan nila. Di ba? Hindi nila iniisip napakalaking bansa. Yung kinalaban, kapitbahay pa natin. Tsaka makapag-react naman tong mga to. Buti pa si Senator Robin Padilla. Yung pahayag niya nakaraan, maraming bumilib na idaan sa mabuting usapan. Walang magiging resulta yung mga gandong pinagyayaw-yaw ng ibang senador dyan. Yung mga loyalista nga na nagpa-party-party na, eto na, yung mga pro-China, ano kayo ngayon? Meron ng persona non grata. Nga. Hindi nyo na alam paano nyo ipagtanggol si Dunyor. Pero naiintindihan ko naman kayo. Nahihirapan na kayong ipagtanggol si Dunyor. Kung papabor kayo sa gusto niya, biglang liliko lang ba? Bakit? Dito sa China, ayaw i-persona non grata. Isa lang dahilan dyan. Takot yarn. Ayon dito sa mga nag-comment ha. Ayon dito kay Nguso Pamor, kaibigan po nating vlogger to ha. Sabi niya, paano yan mga pinklawan? Dilawan? Mga senators, lalo na si Risa at Erwin Erit Silvestre Este Tulfo. Tulfo yan. Ito naman si Nguso Pamor. Tulfo yan. Opo. Sabi ni Jonalyn Escol, tuloy na sana ng magkaalaman. Umurong, takot dahil bagsak na bagsak ang ekonomiya. Malaking kawalan po sa Pilipinas yung gagawin nila. Yung mga senador na yan, na nagtapang-tapangan, hindi nila inisip kung ano yung magiging resulta. Basta, pakita lang na, kunwari, matapang sila. Alam nyo kung sino yung senador na matapang? Si Senator Robin Padilla. Gayahin nyo yung ginawa niya. Pumunta doon. Diba noon? Gayahin nyo, punta kayo doon sa West Philippine Sea. Oo. Kumanta kayo ng lupang hinirang doon or ano.
Para maipakita nyo yung tapang nyo. Eh malamang pag nagkakaproblema, ang tanong, saan kayo pupunta? Yung mga senador nagtapang-tapangan dyan. Yan ang maapektuhan dyan. Ang kawawa dyan, yung mga OFW sa China. Kinakabahan sila nung mga nagyayoyong yung mga senador na to. Iniisip nila, naku, baka gumanti ang China, pauwiin tayo. Sasagutin kaya tayo ng mga senador na to? Hugas kamay yan, malamang. O sabi ni Erjo Empuesto, aray mo, Tulponatics, di umubra. Ben, dalo. Hindi naman yata alam ng mga taong to kung ano talaga yung realidad pag kinalaban ang China. Kung ano talagang pwedeng mangyari pag kinalaban ang China. Sa tingin nyo, hindi gaganti yan? Mabait naman na maging kaibigan yan. Tumutulong pa nga sa mga nangyayaring lindol o pagbaha. Nakaraan, meron silang ni-rescue na seaman. Tumutulong naman.